Bagamat humupa ng baha sa ilang barangay sa Iligan City, bakas pa rin doon ang pinsalang dulot ng masamang panahon. Ilang bahay ang gumuho at inanod ng ilog dahil sa landslide. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Pia, humupa na nga ang baha sa 16 na apektadong barangay dito sa Iligan City. Pero kwento sa atin ng mga taga rito dahil 2 linggo rin mahigit yung walang tigil na pag-ulan. Ilang bahay gumuho yung lupa sa ilang mga lugar at yung mga bahay dito sa mga apektadong lugar kung hindi naman gumuho, inanod ng tubig. Sa mismong kurbada ng New Diversion Road ng Barangay Ubaldo de Laya kung saan tayo sa mga oras na ito nakatirik ang pansamantalang tirahan ng mga taga rito. Delikado kung tutuusin lalo't matalim ang kurbada at ang katabi nila ang bahagi ng highway kung saan nagka-landslide nung isang araw daw. Natanggal na ang lupa pero ang ilang puno ng nyog nakatiwangwang pa rin sa daan. Kung sila raw masusunod, gusto na nilang bumalik sa kanilang mga bahay sa gilid ng Pugaan River. Pero anong babalikan nila kung ang mismo mga bahay nila inanod na ng ilog? Sabi ng mga taga rito sa Barangay Ubaldo de Laya, ang tumpok ng buhangin na ang dating daanan ng Pugaan River. Ang riprap sa dulo at kung saan nagtatapos ang tumpok ng buhangin ang orihinal na hangganan ng ilog. Pero dahil 2 linggo raw na walang tigil ang ulan, ay lumambot ang lupa, bumigay, sumama sa ilog at na-divert ang daanan ng ilog sa kanilang mga bahay. At dahil hindi nila inasahang mangyayari iyon, halos wala silang naisalba. Dati, tabi-tabi mga bahay kung saan ang daanan ng ilog ngayon. Ang dating bahay ni Mang Santos, 2 ang palapag, 3 ang kwarto at may balkonake pa. Pero ang buong second floor sumama sa ilog at sahig na lang ang natira. Ang konkretong bahay naman, ang kapitbahay niya, dingding, kalahating muebles at medalya ng anak ang naisalba. Muli raw binuhay ng ulan ang bangungot nila nung bagyong Sendong noong 2011, pero ang bangungot na ito mas matingkad dahil mas malala ang pinsala. Si Mang Ricardo naman, dating nakatira sa bundok pero sa kalsada muna nanunuluyan. Kagabi lang wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagguho ng bahay niya. Buti na lang daw nakita na raw niya ang crack sa lupa pag uwi niya kagabi kaya hinila na niya ang buong pamilya pababa. Pagkaalis niya sa bahay, saka naman daw ang bilis ng pagguho nito. Hindi na siya makaakyat sa bahay niya pero ang mga nasa taas naman ng bundok nanganganib ding gumuho lalo't nasa mismong dulo na sila ng bundok. Pia, sa mga oras na ito ang ating live na kuha sa Ubaldo de Laya. Ito yung Pugaan River. Ito yung binabanggit natin kanina na na-divert yung ruta o yung daanan ng ilog mula doon sa binabanggit natin kaninang tumpok ng buhangin. Ayun yung original na daanan ng ilog. Na-divert siya dahil sa paglambot ng lupa at pagbigay nito at pagsama sa ilog. Lumipat ng direksyon at tumama doon mismo sa tirahan ng mga taga rito sa Barangay Ubaldo de Laya. Sa mga oras na ito, nandito sila sa New Diversion Road, tumutuloy at inaasahan nila, binabantayan nila yung mangyayari sa panahon sa mga susunod na araw dahil yung sitwasyon dito minsan uulan na malakas, minsan hihina, minsan naman tirik ang araw. Sa pinakawaling impormasyon naman pansamantala na nakuha natin mula sa Office of Civil Defense ay nasa 24 ang evacuation centers ngayon ng mga pamilya sa mga barangay na nabanggit nating naapektuhan nung pagbaha dito sa syudad. Bagamat sa pauna rin nating impormasyon ng ilan sa mga ito ay nakauwi na. Suma total naman sa pinakahuli nating impormasyon na sa mahigit 6,000 na individual o mahigit 1,600 na pamilya ang naapektuhan at i-correct lang muna natin yan, nasa mahigit 7,800 yung pinakahuling bilang natin ng mga individual na apektado ng baha. Yan muna mga pinakasariwang balita mula rito sa lungsod ng Iligan. Balik sa Pia. Dano, sabi mo, medyo mahirap tansyahin yung lagay ng panahon. Pero mula kanina umaga, hindi pa ba kayo nakakaranas ng pag-ulan dyan? Pia, kaninang umaga ay nakaranas tayo ng ulan. Medyo manaka-naka ito, tas biglang lumakas nung bandang alas 8, alas 9. Pero mabilis din ito humina at sa mga oras na ito, tirik na tirik ang araw bagamat overcast ang kalangitan, Pia. At yung nakita namin kanina, Dano, yung nadaanan ng yung camera sa live video, yung live na kuha, yung isang babae na nagkukumpuni na ba siya ng kanyang bahay? Kamusta naman yun? Hindi naman sila pinapaalis doon sa may gilid ng dagat?
Pia, wala namang nagpapaalis sa kanila, no? At ang kwento sa atin ng mga residente rito, dito talaga sila nakatira. Doon talaga sila sa gilid ng ilog nakatira. At yung iba dito nga, may pag-aari nila yung mga lupa na nandun sa tabi. Yun ang sinasabi nila sa atin. At hindi talaga nila inasahan na biglang magdadivert yung daanan ng ilog papunta sa kanila. Pero dahil, gaya nga nung nasabi natin kanina, kwento nila sa atin, dahil sunod-sunod yung ulan, halos walang preno, yung lupa sa ilalim, lumambot, bumigay at sumama sa ilog at lumipat doon sa mismong dinadaanan nung kanilang mismong tinitirikan ng kanilang mga bahay. Sa nakikita natin sa ating live video, yung dinadaanan ng ilog ngayon, actually extension yun nung ilan sa kanilang mga bahay. Merong ilang mga structures dyan na nakatayo pa rin, halimbawa yung mga haligi, ilang mga dingding, pero hindi na yan matirahan sa ngayon. So yung ibang mga tao dito, abala sila sa pagkukumpone, baka sakali na makalipat sila ulit o makabalik sila dito sa pagganda ng panahon. Pero yung iba naman, na nakausap natin, sinasabi nila sa atin na wala na silang plano na bumalik ulit at naghahanap na sila ngayon, iniisip na nila ngayon kung saan sila pansamantalang o permanenteng manunuluyan, Pia. O nga, Dano, actually nakikita namin parang ang lawak nung ilog. So dati, lupa lang talaga yan. Ngayon lang nagkaroon ng tubig dyan. Pia, i-clarify lang natin, no? Yung kung nakikita ninyo dun sa live video, yung tumpok ng buhangin dun sa may bandang kanan nung kuha nung ating live camera, sabi sa atin ng mga residente, yun ang daanan ng ilog. So kung saan yung tubig ngayon, lupa yon. At yung kung saan yung lupa, nandoon yung mga bahay nila. So yung mga nakikita natin na structures doon sa gilid, no? Doon sa may medyo paanan nung na nakatindig pa rin hanggang ngayon, yun yung mga nasa medyo mataas na bahagi na. Yung mga nasa baba o kung nasaan yung ilog ngayon, yun yung mga bahay na inanod na. So yung mga nakatira doon sa dinadaanan ngayon, sa mga oras na ito ng ilog, wala silang talagang naisalba. Yung mga nakatira naman doon sa medyo taas, naanod din sila, pero kahit papano merong konting naisalba at lahat sila nandito sa kalsada, Pia. Okay. O, so Dano, mas malinaw yon. Nakita na namin doon sa video yung mula doon sa parang buhangin, nalipat doon sa baba. Pero balikan ko lang din, no, yung nabanggit mo kanina, yung mga evacuation centers, more than 20 na itinalagang evacuation centers. Kamusta naman yung sitwasyon doon? Kasi lately, yung karanasan sa ibang mga probinsya, no, ibang mga lugar, maski yung mga evacuation center ay apektado na rin. At minsan, hindi na rin gaano kaligtas. Kamusta naman yung mga evacuation center dyan? Pia, sa po na impormasyon natin mula sa Office of Civil Defense, no, may ilang mga pamilya na dahil nga humupa na yung baha doon sa mga apektadong barangay dito sa Iligan, yung ilan sa kanila nagsiuwian na. So doon sa iba pang kaya yung mga ibang evacuation centers, no, sa mga oras na ito, posibleng mas mababa pa yung aktual na bilang ng mga active o yung mga bukas na evacuation centers, dahil nabanggit nga din sa atin na unti-unti na rin, no, na umuuwi yung mga pamilya para sa kanilang mga bahay, para linisin kung ano man yung putik na pumasok sa kanilang mga bahay dulot ng baha at ayusin at ibalik sa normal ang kanilang mga buhay, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkungko.